Good morning po everyone. Welcome po muli dito sa TNT Kitchen. Anyway po, good morning and happy Easter po sa lahat at bawat isa. Salamat po sa Lord dahil isinakripisyo niya ang kanyang sariling anak para po sa ating kaligtasan, para po tayo maging malaya sa kasalanan. Salamat po sa Lord dahil talaga namang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig tayo po ay naligtas. At sa pagkakataong pong ito, tayo po ay magluluto ng sarsyadong isda. At narito po ang ating mga ingredients. Siyempre po, ang 6 pieces na isdang tulingan. Bali, naprito ko na po ang ating pong bawang, ating pong sibuyas. Lalagyan din po natin ng sili, 3 pieces na egg, at 800 grams po na kamatis. Bali, ito pong egg po ay nasa sa inyo po yan kung gusto nyo po ng scramble or buo po. Then, ang ating pong paminta, ang ating pong magic sarap, ang ating pong pang-alat. Po, nakasalang na po ng medium heat ang ating kawali or ating kaserola na paglulutuan po. Paalala lang po sa pagpiprito po ng isda, after po nating malinis yung lulutuin nating isda, yung ipiprito nating isda, is patiktikan po nating mabuti. Then, magsalang po tayo ng kawalin, ating pong pagpiprituhan. At kapag mainit na po ang kawali, saka po natin lalagyan ng mantika. At siguraduhin lang din po natin na mainit po yung mantika para kapag inilagay po natin ang isda ay hindi po didikit dun sa kawali. Yun lamang po ang lagi nating tatandaan sa lahat po ng ating mga ipiniprito. Kailangan po mainit ang kawali. Tapos, pag mainit na, lalagyan ng mantika. Tapos, kapag mainit na po ang mantika, then yung pong ating mga ipiprito. Yun lamang po ang isang paalala. Salamat po. Sa atin pong paggigisa, yung pong mantikang pinagprituhan po ng isda is pwede pa naman po natin gamitin para hindi sayang. Unang gamit pa lang naman po ng mantika, kaya pwede pa po natin gamitin. Yun na lang din po na ang gamitin natin panggisa. At kapag gagamit po tayo ng mga pinagamitan ng mantika, dapat po salain natin para po yung mga small particles na mga sunog po is hindi po masasama din sa ating iniluluto. At kapag po nagpiprito na po tayo, hindi na po sa kakalat yung sunog, or kuminsan po kasi mapait yung mga nasusunog na small particles, kaya kailangan po salain natin. Ayan po, nailagay ko na po yung used na oil na pinagpritohan ko rin po ng isa sarsyado nating isda. Then dito po sa pagigisa, kapag po mainit na ang oil, unahin po muna natin uli ang ating sibuyas, kasi po may tendency na kapag yung bawang ang inuna is susunog po. Kapag po nagsunog, mapait. Ito lang po natin mabuti. Pwede na po, ilagay na po natin ang ating bawang. Igisa lang po natin mabuti. Ako po, pag nagluluto ng sarsyado, hindi ko po huling inilalagay ang itlog. Sinasama ko po siya sa paggisa para po make sure na lutong-luto po yung itlog, para hindi po siya tingin balansa. Kapag po kasi huling na ilalagay yung itlog, parang ang tingin ko kasi parang balansa yung pagkakaluto. Kaya ako po, ito sa akin lang naman po ito Kaya ako po, sinasama ko po sa paggisa ang itlog. At kapag po nakapag-isa na ako ng bawang sibuyas, ginigilid ko po muna siya nilalagay ko po muna siya sa isang tabi ng kawali. Saka ko po isasama ang gigisa ang itlog para po maiprito din siya.
ginigisa na po natin ang ating itlog na isasama po natin sa sarsyado. Hintayin lamang po natin na maluto. Then pwede na po natin ilagay ang ating kamatis, na slice na kamatis. Ayan po, tinakpan ko po muna para mas makulog po yung init, mas madali pong maluto yung ating itlog. Yung po kasing itlog is galing po sa rep, kaya medyo malamig, kaya medyo matagal siyang maluto. Kukulubin po natin para mas kulog po yung init. Salubong po ang pagkakaluto sa itlog, ilalim at ibabaw. Ito po, luto na po yung itlog. Pwede na po natin ilagay ang ating kamatis. Lalagay ko na po ang ating kamatis. Ito po, haluin lang po natin. Make sure po na hindi dumidikit sa ilalim para po maiwas ang sunog. Ating niluluto para hindi masunog. Ito po ang ating pagkain ngayong Easter Sunday. Salamat sa Lord. Lagyan na po muna natin ang ating pang-alat. Kung alat, depende po yan sa panglasa nyo. Ako naman po, habang piniprito ko naman yung isda, is nilagyan ko na rin po siya ng asin. Lagyan po natin ng magic sarap. Hindi ko po inilagay lahat para hindi matapang yung yung pampalata. Tatakpan ko po muna. Tingnan po natin ang ating nilulutong sarsyado. Haluin po natin. Luto na po yung kamatis kapag po nakita natin na yung mga balat-balat ay nalulukot na po siya, parang bumibilog na siya. Sabagay po, ang kamatis naman kahit ilaw kinakain. Kaya nasa sa inyo po yan kung anong texture ng kamatis po sa pagkakaluto ang gusto nyo. Pan po muli natin at pamaya-maya po babalikan uli natin. Lagyan ko po ng konting paminta, spices. Yung pong ating piniritong isda is pwede po nating ibabaw dito sa ating lulutong kamatis para po manikit din yung lasa ng kamatis dito sa ating piniritong isda. Lagyan na po natin. Pakuloan po natin. Ilubog po natin ang ating isda. Ayan po. Para kabilaan. Manigid po yung lasa ng kamatis dito sa isda. At pwede rin po natin lagyan ng ating sili sa ibabaw. Para maluto din po. Para umanghang ng konti. Ngayon pakukulaan lang po natin ng mga 2 to 3 minutes. Then pwede na po. Sorry po, nakapag-Arabic ako yung baden at saka pagkatapos. Wait lang po, hintayin po natin ng 2 to 3 minutes na makukulaan po yung ating isda. Then po pwede na po. Okay po, tikman po natin yung lasa, yung alat. Okay po. Saka lang po yung alat. Salamat po sa Lord sa talent. Sana po mag-enjoy kayo. Sa mga nakakapanood po nito, may YouTube channel po. Hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko. Feel free to subscribe po, watch, comments, and share po. Para po maikalat natin ang
magandang balita sa pagluluto ng pagluluto ng sarsyadong isda. Salamat po. God bless. Ayan na po ang ating sarsyadong isda. Isdang tulingan po ang aking ginamit. Any kind of fish naman po is po pwedeng isarsyado. Kaya lang po kasi ang available sa refrigerator namin ay tulingan po. Gitna po ng tulingan, bali 6 pieces. Pero medyo malalaki naman po yung slice. Sana po mag-enjoy kayo at mapanood nyo po itong video na ito kung paano po ang mas madaling pagluluto ng sarsyadong isda. Yan po, kumukulo po. Maya po titingnan maghahango tayo sa isang plate. Lalagay po natin sa isang plate. Tinurn off ko na po itong ating gas stove at pwede na po ang ating sarsyadong isda. At heto na po ang ating sarsyadong tulingan. Masarap po, lalo na kapag kaluluto. Talagang masarap po yung mainit-init pa. Naway mag-enjoy po ang lahat at bawat isa. Muli po, Happy Easter! Enjoy po, God bless! Bye-bye po. Sa muling pagkikita-kita po natin dito sa TNT Kitchen. Salamat po, God bless!